Kausapin nga natin si ASEC Vigor Mendoza ng Land Transportation Office. ASEC, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Good morning, Katunying. Good morning, Ka Jerry. Morning po. Totoo po ba ito, ASEC? Opo. Actually, during yung hearing namin dyan sa aksidente, doon namin nalaman na may CTPL po bawat sasakyan sa Pilipinas. Yung CTPL na to, dapat to, pag may aksidente, para tumugon sa mga pangangailangan ng biktima. Yung CTPL, yung Compulsory Third Party Liability. Opo. Requirement po yan bago makapag-rehistro ng sasakyan. Ngayon, nalaman namin doon sa aksidente, after so many weeks na nakalipas na, yung insurance company, nakalimutan ko nga kung pangalan ngayon, ni isang kusing wala pang dinalabas sa biktima. Tapos, ang cover 100,000 piso. Apat ang namatay, halos 20 ang sugatan. Paghahati-hatian nila yung 100,000 piso yun. So, kulang na kulang, no? So, buti na lang, nakikipag-usap na tayo even as early as last year with the Insurance Commission. Kasi nangyayari, Katunying, Ka Jerry, parang for compliance na lang yung CTPL. Ganun nga, nangyayari. ASEC. Ang gusto natin sana, at ito ay sulat na rin mga ibang transport groups sa Insurance Commission saka sa atin, kaya ito ay dinutukan natin, na makakit naman yung benepisyo, na hindi naman umakit masyado yung premium, willing naman sila magbayad ng karagdagan kung kailangan, basta reasonable. Pero yung benepisyo sana, kasi 100,000, sana makakatugon yan sa may-ari ng jeepney o bus o truck, para tumugon sa mga pangangailangan. Yung immediate need ba ng mga biktima, magkaroon na kagad ng tulong, habang dinilitis kung sino pa may kasalanan, total may CTPL na Saka yung, ba't ganun? Yung insurance company ba mismo, yan ba'y legit? Mukha accredited, pero pinapacheck rin natin sa Insurance Commission kasi ang balita ko maraming hindi pa nabibigyan ng lisensya, yung IC. So, tuloy ang ating ugnayan sa Insurance Commission, tapos ipa-follow up ko ng itong bindong ito. Sana matapos namin yung aming yung pag-uusap sa stakeholders, sa insurance companies, amin naman po sa LTO, magkaroon ng sanang window, yung parang 24/7 hotline na kung saan pwede pumunta ang mga biktima. Correct. Tama yun. Para di na maulit itong problemang ganito, na hindi mo alam kung saan ka ang biktima, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tsaka, ASEC, it's about time siguro na pakinabangan naman na natin yung pagkakaroon ng insurance na yan. Bayad ka ng bayad yan di ho ba't yan namang yung mga insurance companies na yan hindi naman basta-basta makukuha ng may-ari ng sasakyan kung hindi accredited ng LTO. So kontrolado din ninyo, may kapangyarihan din kayo doon sa mga insurance companies na nag-i-insure ng mga sasakyan. ASEC. Sumasabay lang po tayo sa accreditation ng Insurance Commission. Kung ano lang pinayagan ng IC, ito po ang ating pinapintulutan na magbigay. Parang ministerial on your part dahil accredited ng Insurance Commission. Sila yung talagang agency in charge, ano? Opo. Ang amin lang po talaga, pag may aksidenteng ganyan, sana may tumugon ka agad sa mga biktima. Pwede nyo palang i-recommend ang i-blacklist itong mga insurance company na to na hindi nagbabayad Opo. In fact, we've done that itong isa sa Katipunan na linggo na halos sa buwan na dinaan, hindi mo lang nagpakita Pambihira, nakakagalit naman yan, hindi nagpakita. Opo, so sabi ko nga sa truck owner, alam mo, tulong rin siya, binabayaran niyan taon-taon. Ano ba naman pagdating sa sakuna, hindi naman taon-taon sana ang sakuna nyo, mayroon naman tumulong sa inyo para may matulong kayo sa mga biktima. And end of the day, itong ating CTPL na required to ng batas, insurance code kung wala rin namang benepisyo ang motorista, wala rin benepisyo yung mga biktima, anong saysay for registration purposes kaya pala tumayo itong si bagong henerasyon party list representative Bernadette Herrera Combachero kahapon kahapon at hinihiling niya na i-abolish na, i-repeal na Combachero itong CTPL insurance na requirement ng insurance code.
Ano po ang sa inyo rito, ASEC? Alam niyo, nakakatulong naman po, no? Abolition might na ako po kung Herrera, no? Kung wala naman tulong, bakit pa natin pinapabayaran itong CTPL na to, no? Siguro ang akin din pagandahin lang at mas maging commuter at saka motorist friendly ito yung insurance na madali mag-claim pag merong sakudang ganito. Siguro pagandahin natin, palawakin natin yung benepisyo. Oo. Hindi ba kailangan na ASEC na kapag ganitong mga truck o mga public utility vehicles comprehensive ang dapat na insurance niyan? Magandang suggestion po yan, no? Titingnan ho namin yan. Kasi ang aming punto yun, kasi sa pagpasahero, no, pagpublikong sasakyan, pag may sakod na sila, aksidente, ang binabayaran ng insurance company dyan, 4,000 piso bawat biktima. Hindi gaya dito sa CTPL, nalaman namin 100,000 piso paghahati sa lahat na ng mga biktima. Sa lahat na yun. Ay, sus, Mario. Ano ba presyo ng buhay, no? Although ayaw natin na may mamatay, pero kung may mangyari ganyan, bakit pag pasahero 4,000? Pag third party, pag pedestrian, paghahati-hatian yung 100,000. So, medyo merong ang layo ng benepisyo, no, sa bagay na yan. Yan ang aming pinagmugnayan sa Insurance Commission, nabigyan namin ng tugon itong CTPL na to. Kung hindi, doon nga mangyayari, no? Yung sinabi ni Kong Herrera, kung wala naman itong benepisyo, and they might as well abolish. No? ASEC, yung po bang CTPL magkano? Depende po. Alam ko, ang pinakamababa dyan, 200, 250 yata. Kung di ako nagkakamali, ito yung mga motorsiklo. Tapos yung mga trucks, manong yan. 1,000 plus yata yan eh. Parang ganun po. Parang ganun po. No? Bambira. Hindi, well, sa isang banda, mainam din na lilingunin mo yung proposal ni BH, pero imbes na i-abolish, ako kumbatsero, pagandahin, ayusin, i-improve. Tama ka, kumbatsero, kapag public transport siguro, tsaka yung mga malalaking truck, hindi CTPL lang. Hindi CTPL lang. Dapat ay comprehensive insurance. Matutuwa sa ating mga insurance companies dito, malalaki. Oo, mas malaki. Huwag naman taasan masyado yung premium kasi di naman kakayanin. Nangyayari po dyan. Well, ASEC, babalansin po natin. ASEC, last na lang pala, ano, balita namin may mga reklamo pa rin dito sa mga plaka. Ano na ba latest sa plaka natin? Alam nyo, tuloy po supply-wise lang tayo problema sa supply, no? Ang nangyayari hutan sa ating talaga the distribution side, hindi pa rin masobsod, mas lalo na doon sa motosiklo. Meron tayo mga 2 milyong motorcycle plates na parating itong buwan na to. So pinag-aaralan namin, meron kaming ilulunsad ngayong araw. Ito yung plate tracker, tracking dog. So akto sa internet o sa mobile, pwede nyo i-track yung plaka nyo kung nasaan na. No? Tapos magpapadgad ko po yung mga tao sa babae para mas mapabilis. Hindi na ho tayo sumasalalay sa mga dealer, no? Kasi mukhang nabibilaukan itong mga dealer. Mas lalo na ang ating dinalabas yung pang motosiklo na, no? Ang catch-up plan natin dyan nasa mga 7 million within the next 3 to 4 months. So, hindi lang po sa dealer tayo nakasalalay ngayon as a distribution point, nakikipag-ugnayan na rin tayo sa mga local government at willing naman sila tumulong na dun sa mga residente, dun sa lugar nila, ang plaka kukunin na lang dun sa munisipyo para wag na sila pumuntang LTO. Munisipyo. O kaya baka pwede yung may ano ba yun, courier o delivery service, may bayad. Meron po tayong meron po ganyang option na doon sa tracking, doon sa plate tracking application, no? They can choose, no, kung gusto nilang courier, tapos sila ako pipili kung sino courier po gusto nila. Available na ho 'yan, ASEC, yung app, yung app. We will formally launch it if not today, Wednesday, sa Miyerkules. So available na po 'yan. Available na po 'yan. So both for plates and licenses, no? Kung ikaw ay
paper license pa. Kung gusto mo palitan, wala ka ng oras pumuntang LTO, pwede kang malalaman mo kung saan, tapos pipili ka na lang kung gusto mong pick up or delivery. Ayun, maganda yun. Ikaw nang bahalang pumili kung sinong courier gusto mo, tapos ang bayaran pag-deliver sa'yo. Yes. Ayun, maganda yun. So ano ilalagay doon sa halimbawa sa plaka? Meron kang data na ilalagay doon para malaman kung saan ang plaka mo. Okay. Meron ka lang i-fill up the form doon for courier delivery kung yun ang gusto mo, no? I-direct ka po sa site ng courier na pinili nyo para ma-fill up mo yung necessary data kung saan i-deliver yung plaka o yung lisensya mo. Ayos. Kailangan ma-solve yung problema na to. Asek, maraming salamat po sa oras. Magandang umaga po. Maraming po salamat, Katunin, Ka Jerry. Thank you very much.